Si Gob Helen Tan po because Friday is Quezon Day sa DCRH. Atin pong kausapin uli ang aming mahal na gobernadora Gob Helen Tan. Magandang hapon po sa inyo si Henry ho ulit, si Karen. Magandang hapon po, Gov. Hi, Sir Henry, Ma'am Karen. Opo, Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Naku, kami po hihiram uli sa inyo ng inyong schedule. Alam ko, napakarami yata ninyong pinipirmahan yung tambak na mga dokumento kahit Friday. Ma'am, yun pong ating mga mag-aaral sa Quezon, magulang at mga guro, dahil doon nga po sa nangyari nakakalungkot sa Tacloban, ano po ang inyo pong naging direktiba at ano po ang inyo pong naging mga habilin sa atin pong mga may kaugnayan po dito sa pag-aaral ng mga bata? Actually, sir, next week pa lang po kami. So, ang patawag ko po ang DepEd, ang PNP, the LMP, yung local association ng ating local municipal mayors. Apo. No, para po pag-isip po tayo mga policies na baka po pwede po nating ma-implement. For example, paghihigpit po natin ng security sa loob. So, syempre, number one, check namin, do we have, lahat ba ng school may security guards? Kasi hindi po pinupondohan ng DepEd yung security guard yata. I remember, yung some of the schools here in Quezon, kami ang nagpa-fund ng security guard. So, we have to check on that because sila yung magiging partner namin for enforcement. Apo. And then, of course, yung ating campaign with the parents, no, through the Provincial Parents and Teachers Association. So we want to involve all stakeholders concerning the safety and security of our students and teachers also. Kailangan kasama lahat. No? Apo. So, yung instruction is, I think automatic naman yon. Sila ngayon, may mga kanya-kanya ng ginagawa per campuses. But policy direction, we're more of ano yung mas long-term policy na natutunan natin with the experiences po nitong mga recent events ng mga incidents in different schools. Pero nakaka-shock nga Gov, ma'am, itong nangyari sa Tacloban City at syempre yung mga magulang, meron na po silang pangamba, meron po silang takot kahit hindi po sa mismong eskwelahan ng mga anak po nila nangyari. What if mangyari din po sa mga eskwelahan na pinapasukan ng kanilang mga anak? For now po, nabanggit nyo, next week po ay tututukan nyo na po ito talaga. Pero for now, paano po ba natin mapapawi yung nararamdaman po at iniisip ng mga magulang at syempre ng mga estudyante na rin po, Gov? Yeah, I guess yung incidents na nangyari sa iba-ibang lugar, kami naman dito sa Quezon, lagi namang yun ang paalala ko. Every time na bumababa po ako, hindi dahil nagre-react tayo sa nangyari, lagi ko yung bilin sa ating mga magulang whenever magkakaroon ako ng mga barangay visitation, school visitation. Apo. Because of the issues of mental health, of the drug and all illegal activities na nag-involve ang ating mga bata. Laging tema yan ang aking bilin sa kanila. So nabilin ko na even before yung mga recent incidents natin na maging vigilant sila dahil nga hindi naman ito lang yung kinaka-worry natin. More or less, yung mga bata na ganito, psychologically, mentally, merong mga burden o mga pinagdadaanan o instability, no? So, laging pinapaalala natin at ganun pa rin. So, ngayon na nakita natin, mas lalo na hopefully ni-strengthen nila. Kasi sa bahay talaga, pag pumula yung disiplina at pag-ensure natin, then of course, sa aralan ngayon, natuto tayo. And alam naman, nabilin ko na rin yan sa ating mga guro on how to ensure holistic ang pagtingin doon sa bata. No? Hindi lang yung learning,
ang tinitingnan, but holistically tinitingnan mo yung bata. So sa aming province, I think when it comes to billing and instructions, it's in place, no? Nabilin ko na sa kanila yan. And I hope, yun nga, ginagawa nila. And meron pong issue ngayon tungkol sa mga video games din, Gov, ano? May mga tinitingnan ko din yan. Yes po. Ano po ba ang inyong ano dito? Actually, scary talaga. Ako, meron akong grandson na 14-year-old. Of course, yung mga age natin, hindi natin alam yung mga games na ginagawa nila. So, I Opo. always ask my son, hello? Yes, ma'am. Go ahead, po. Gov. To check. So, talagang may isa kaming insidente dito sa Quezon na may nag-suicide na bata, and ang suspetsa ng magulang ay influence ng game na yung community kung saan siya na-involved, no? That was, I think, early this year or late last year, no? Opo. So, pinuntahan ko, kinausap ko, ano sa tingin niyo prompted the child to commit suicide, no? So, ang kanilang suspetsa, gamer pala yung bata, no? And may mga level of games, and sinasabi na may mga dare, like for example, parang may nabasa sila na if you wanna die, how do you wanna die? Wow. Parang ganon. So then may mga options. So parang ako mismo na-bother, no, after that Opo. incident, kasi kakilala namin yung parents nitong bata na to, kasama ko Yung to pamilya. sa pagbibigay ng serbisyo. Yan. So, doon immediately, isinishare ko sa lahat ng mga speeches ko. Tayo po'y tingnan po natin ang ating anak, hindi komot, doing well in school. You give the full trust. Baka hindi natin, like, yung bata na to, ano siya maayos sa school, as per teacher, nag-honor pa siya. So, baka tayo contented doon. Ay, okay naman na anak ko, mataas ang grades. Pero on the side, di natin alam. So, tama po yun, sir. Talagang close monitoring and control, no? Kailangan talaga may control on the access ng ating mga kabataan ngayon. Kahit pa yan ay 14, 15, really need to control that access and supervise. So hindi lang pala games, ano, Gov, yung sabi nyo access, pati na rin yung na-access nila sa social media and sa internet na makakapag-impluwensya po sa kanila, Gov. Oho. Kasi yung wifi, yung internet access, available anywhere, di ba? Kung i-off mo sa bahay, yung access, most likely lalabas. Opo. Yung access somewhere, di ba? Opo. Yun yung problema natin Ang dami din outside school or outside our home na po pwede. So regulation, isa yun sa aming gustong itackle next week, policy direction, no, ng natin. So yung access talaga is a problem. Ma'am, Mahirap kontrolin. siguro po bilang nanay at bilang ina rin na po ng lalawigan, siguro para sa mga nanay ng tahanan at sa mga tatay na rin partner, ano, very challenging yung kausapin yung mga bata at ma-detect kung ano talaga, kung may problema, kasi karamihan sa mga bata hindi naman nagsasabi, mas nagsasabi pa sa barkada, sa kaibigan o kaklase. Ma'am, paano ba yun? Paano ba yung hello, ma'am? Yes, sir. Sorry po, nagsasabi lang. Opo. Ma'am, yung handling back, very challenging kasi mga bata ngayon hindi naman nagsishare, hindi open sa magulang. Magulang masyadong busy sa trabaho. Ma'am, paano ba i-reconcile yung, kasi mukhang kailangan, napaka-importante, ma'am, ano ho, yung pagkikipag-usap sa anak at anak sa nanay. Oh, yes, ma'am. Opo. Actually, ako experience ko din po yan on personal experience. No? Like yung I mentioned, I have a grandson, a 14-year-old. Tapos, syempre, yung ang tingin niya sa akin, matanda na ako at hindi ko naiintindihan. No? So, but ako, ang masasabi ko, keep on talking. Kahit di nagre-reply, I'm sure, na-absorb nila. Parang, you keep on sharing
and advising, talking or what. Opo. Ako ganun ang gawa ko kahit na nakatingin lang siya sa akin tapos magkibit-balikan. Yeah, sasagutin ka ng yeah. Ano lang ako, dire-diretso ako. I'll remind him also. I'm very open also to him incidents about like that, Opo. bullying. Kinukwento ko sa kanya yung mga ganong insidente so that he'll learn. Maging siya mismo sa sarili niya, vigilant din siya, no? Opo. And then, it's a family matter, no? So, I involve my children, of course, kung kanino siya pinaka-close. So, kanya-kanya kami ng assignment. So, sino ang magdi-discuss about this, no? May naka-assign ako na anak. Sino yung tinitingnan namin kung kanino siya comfortable makipag-usap. Siguro, iba-ibang strategy, Sir Henry, Opo. sa loob ng bahay. Pero ang importante, get involved. No? Basta umupo siya, nakaupo kahit hindi siya mag-respond, kahit hindi siya mag-react, sabihin mo yung kailangan mong sabihin sa kanya. And yung awareness is very important. Napag-uusapan nyo openly, no? Sa bahay. Kami sa house, like, bata, 14-year-old, walang alam what's happening in the country. We talk about it, no? So that siya mismo can also, at this stage, sa pag-aaralan niya, na-discern niya, alin ba yung tama, nakaka-develop siya ng sarili niyang paninindigan with our guidance, no? So parang ganon ang strategy namin. Totoo ba yung... Communication po talaga. Opo, pagka daw ang bata o ang iyong anak ay hindi mo kinakausap, maski pa hindi siya nagre-response, parang ang tumatatak po sa kalooban ng bata, wala kang pakialam na magulang. Ganun daw yata yun na yun. Pag di mo siya kinakausap. Yes. Pero pag, di ba, syempre naiirita sila, di ba? Na you keep on talking. Di ba? Pag sumobra naman daw. Oo na. Pero ako, Ma'am Karen, experience ko with my children. So I'm proud of my children. They're all okay. Never ako nagka-problem sa mga anak ko. Parang ganon. Pero na-experience ko yon na talagaan sobrang how do you call that? Yung nanay na hindi naman nagger, pero mali, ang tawag ko kasi malitanya. Ibig sabihin, malitali ako on discussing things. So, naranasan ko yun. Nakikinig sila sa akin. Kahit hindi ako makakuha ng promise. Wala kaming promises or what. Basta ako, palagi kong sinasabi, sa school, for example, responsibilities, etc., mga ganon. Alam nila kung anong bawal sa amin, ng dad nila. I set the rules. Basta open lang sila, sasabihin ng I'm going ganito. So, alam na nila. So, yung kids ko, syempre ako dati, di ba, sir, yung fraternity, diba takot yung ibang parents. Because, syempre pag nagka-college, may namatay, ganyan. Sa hazing. So, hindi ako anti-frat or organization or what. So, malinaw na sinabi ko sa kanila na no ako. So, no ako doon. Okay, So, sinunod nila, hindi na nag-engage. But I know may nagre-recruit sa kanila. Medical school and law school. Opo. Marami yan na. But you can always join any organization. I don't like lang na someone inflicting hurt. Yes. Kasi nung ako'y nasa med school, may best friend in med school, nakita ko siya na pasa-pasa talaga yung leg niya. Grabe, Oo. And nag-engage siya, no? So, seeing that, alam ko na somehow kahit deny nila, may mga ganong way. So, sinasabi ko. Parang ganon, lalo na yung generation ngayon, di ba? Parang, ako kasi po ang parang, lagi kong sinasabi, parang feeling ko yung bata, kahit di nagre-react, nakaupo siya, somehow, na-absorb. Party ng sinasabi mo, na-absorb niya. At natatandaan niya na
na yung importance ng mga sinasabi mo. Oo. So, yun lang. Siguro sa parents talaga, you have to check your children. Yes. Oo. No matter how busy you are, Oo. kahit pa ako po, long distance nandito ako, Oo. and my grandson nasa Manila siya, I will Tatawagan, video ko call. siya Oo. sa gabi, how are you? How's Oo. school? Kahit pa sabihin niya, fine, okay lang. Ganun lang ang sabihin niya. Pero, Kasi di ba ganun, opo, ganun ang mga bata sumagot ngayon, di ba? Ah. Di ba? hindi makwento. 14-year-old. So, how's your exam? Ganyan-ganyan. So, okay. Kakausapin, lalabas siya, ma'am, and hang out kami with my friends. Who are your friends? Ganyan. What's the name of your friend? Ganyan-ganyan. So, I'll ask my son, check the address. What's the name of the parents of your, mga ka-hangout, mga ganyan. Tatanungin ko yung Ang close nyo naman pala ng apo, no? Oo, malambing ang mga apo ni ma'am. Oo, may constant communication. Nagagawa ko pa yun, ma'am, ha? Kahit busy ka. Kahit busy. Oo. I'm sure naiinis siya sa akin kasi Hindi, pero Pag baka... nagbibinata kasi, lalaki po, no? Tama, Gov? yeah. Oo, Pero, pag, ma'am- pag nagbibinata. Pero gusto ko lang din tanungin po pala kayo, Gov, kasi yung generation, may generational gap kasi. Ang pagpapalaki sa atin ay Traditional. bawal makisama sa usapan ng mga matatanda kayong mga bata. 'Di ba may ganun po tayo yung generation natin. Pero okay naman tayo, no? Lumaki tayong okay. Pero ang ngayon po kasi ang mga bata, iba na rin po sila. They have to be included in the conversation. Yun yung nakinikwento mo kanina, Gov, na yung sa mga anak nyo, sinasabi nyo kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon, ano yung nangyayari sa pang-araw-araw sa bansa, para they also know. So parang ganun po, included po sila sa conversation. Yeah. Importante talaga, Ma'am Karen, yung communication. Kailangan talaga, and of course, you supervise also and check. Have someone. If you're like ako po, malayo ako, no? And everybody's busy. My children, they have their own trabaho. May husband, may sarili sa trabaho. Most of the time, kasama po sa bahay ay yayan, no? Pero yung yaya also is bombarded with instructions. Oo, daming iniisip. Oo. Sinasabi mo sa kanya, can you check ganito? Can you take a picture of the ganito? Because of that fear. Normal naman po Pero yan. palagay ko, ma'am, dahil sa inyo po, sa mga magulang din na naka-establish ng ganyang pattern of communication, malagi ko hinahanap ng mga bata yan pag biglang, uy, bakit hindi ako tinawagan ni mama o ni lola? Magugulat sila. Kagabi, ano kayang nangyari? Ano kayang nangyari kayo? Oo, di ba, ma'am? Hinahanap-hanap din nila yan. Hindi lang nila sinasabi. Kasi may tatak nga sa kanila. Yeah. May, paramdam niyo po yung love. Ayan. Kahit hindi siya I love you too. Kahit na ganito siya, love you. Parang hindi mo maintindihan kung Okay, fine. Parang ganun. Baka po kasi kasama yung mga kaibigan na hihiya na magsabi. Maririnig kahit sa phone. Yung grandson ko, minsan na, of course, magdanak ako, papasok ko sa room niya. So, alam ko, meron siyang video call na no? So, sabihin ko sa kanya, it's time to sleep, malik, no? Malik ka. Sleep na. Ganyan. Rinig ng kaklase niya, sasabihin ko, brush your teeth. Rinig ng kaklase niya, sasabihin ko, brush your teeth. Ganyan. Tapos sasabihin niya, good night na ako, I love you. Love you, ganyan. Sasabihin niya, yeah. Ganon lang siya. Sabihin niya, love you, gaganyan. Okay. Ganon. I think, effective yun. yung saying you love them is parang hindi siya nagiging common in some of the families because of that. At saka schedule. At saka nagiging secured ang bata pag ano po, ma'am. Nagiging secured sa sarili dahil
mayroon siyang alam niyang may nagmamahal talaga sa kanya. Anyway, napakagandang tip nito. Sana doon sa mga nanay po nasundan po ninyo yung o sa mga tatay din yung sinasabi ni ma'am. Ma'am, kami po i-congratulate na rin namin kayo sapagkat idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA and the Dangerous Drugs Board ang provincial government of Quezon as a drug-free workplace. Ma'am. Workplace. Opo. Okay. Ano po ba ito? Ano po ba ang buting dulot nito sa ating mga mamamayan? Well, ito po program namin actually started last year pa. Apo. Although during my first term, na-entrust ko na doon sa aking provincial administrator, yun yung direction namin. But of course, we need the help of the PDEA, partnership namin. We need to have a policy in place, lahat-lahat. Hindi siya basta ginagawa na ida-drug test mo. Apo. So, kailangan may mga programs kami. Ano ang gagawin? For example, pagka nag-positive, pag nag-confirmatory positive, what's next after that, no? Nagagawin. So, nag-craft muna kami ng program for employees. So, luckily, ang dami naming employees kasi we have 15 hospitals, so mga more or less mga 5,000 kami na manggagawa. No? So, conducted series of drug testing, no? Meron nagpa-positive, then sinisend namin yun for confirmation. And then, re-return po yun sa amin kung positive or negative. Kung positive siya, then i-assess po ng provincial health office yung dependency level, then program that they will avail. Meron din legally, i-contest niya. Well, if sabi niya, never akong gumamit, how come nag-positive? So, i-contest niya po yun. No? So, yung mga ganyang process. So, luckily, we were able to do it 100%. Sa lahat po ng empleyado and wala po tayo na positibo na mga manggagawa sa Capitol. So kaya po na-declare ng PDEA and we're happy nag-join din ang Dangerous Drug Board doon sa awarding po namin. And they said, sabi po ng PDEA at saka ng DPD, parang sa provincial level, common daw po yun sa PNP, parang ganon, or national government agencies like CILG na nagde-declare po ng drug-free workplace. So kami naman po, may policy po kami sa province and we encourage mga municipal government, barangays also to do the same, no, at least sa level nun. And the private companies namin, establishments, businesses here in Quezon. Hopefully next year, meron na kami na para mga incentivization program, business establishments na nagka-conduct ng ganyan. Yan. So it's a good way din po to screen. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang monitoring, especially yung mga series of surprise na drug tests, ano ma'am? Or random drug testing. Yun. Opo, hindi po nila. For example, meron po kami na let's say, nag-schedule dumating. And then suddenly may biglang nag-skip na empleyado natin. So, susulatan siya ng HR. Okay? And then, another go ahead po, ma'am. Another series. Malalaman nila on the day of drug testing. So, yun. Mahaba din po yung proseso namin. Nabot din po kami ng 1 taon to do that. Okay. So, pero parang in relation to that, today po pala, June 26, is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, parang konektado na isa po ito sa mga paraan po ng provincial government po ng Quezon para masiguro po na yung illegal na droga ay hindi pumapasok sa mga tahanan, sa mga lugar ng trabaho, sa pamahalaan na yun po, no, sa mga eskwelahan. Oo. Tama yun, ma'am. Dito sa amin sa Quezon, nag-strengthen po kami yung provincial government talaga. Nagbibigay kami ng full support sa PDEA, PDEG, PN.
po, mas ensure po namin. But syempre, sectoral and institution-based sa level namin at ng iba pa, even sa private sector, they can also do the same, no? Para ma-ensure natin, wala, okay, meron nag-positive tayo dito, confirm. What should we do? Then we refer them to rehab, and then PDEA will monitor them, diba? Sir, kami po, nagkakandak din po ang PDEA, PNP, ng mga random po sa mga terminals natin. Yun yung mga activities po na sinusuportahan po ng Provincial Government of Quezon. Then, they're going barangays now para doon sa mga activities po natin. Opo. At itong ganito partner, pagkilala, hindi lamang ng PNP kundi ng PDEA at saka po ng Dangerous Drugs Board. Napaka-importante po nito para ang Kapitolyo, kayo po sa inyong tanggapan at mga kasama po ninyo sa provincial government ay magkaroon ng moral ascendancy, partner, na mag-implementa at magpatupad ng mga programa against illegal drugs. Ano, ma'am? Opo. Siyempre, sabi ko nga kanina sa kanila, nakakahiya naman yun na yung kaibigan, alam niya user, yung kanyang kaibigan nagtatrabaho sa amin sa Kapitolyo, tapos tatawanan niya lang gabi, hindi nila alam drug addict yung tauhan niyo rin. Security guard, di ba? Walang, ano namang, I mean, nasa bakuran ng Kapitolyo or nagtatrabaho sa hospital, yun pala isang manggagawa. Tsaka hindi pwedeng ayan, naputol yata si Gob. Paki-reconnect mo nga, Josa, kasi may isa pa kang i-congratulate natin sa ang provincial government of Quezon. Aside from proclaiming drug-free workplace, ang Kapitolyo at iba pang mga ahensya at tanggapan po ng gobyerno dyan sa Quezon, may bagong oncology unit at nagkaroon ng expansion ng dialysis center. Yung sa oncology para yan sa mga may cancer, di ba? Oo. At this is another good news for the people of Quezon. Okay na? Ayan, sige. Nakat off lang tayo. Okay na ba si Gob uli? Gob? Opo. Welcome back, Gov. It's okay, ma'am. Naputol po. So, you were saying, ma'am, kahit sino, basta hindi dapat napupulaan na nagtatrabaho sa Kapitolyo. And for that matter, na-achieve naman po yan ng provincial government. Yeah. We're happy na yon yung goal namin, no? And nakaka-proud at some point. No? Sa nagayahin ng iba. So, yun gusto natin to ensure na mas maraming gumawa para na-ensure natin mga manggagawa sa gobyerno, mauna na tayo. Diba? Opo. Lalo na sa mga sa municipal level din, hanggang sa barangay. Opo, even sa amin po dito, sabi ko kahit barangay. Actually, meron na po mga barangay din na nagkakandak. Ang gusto ko lang establish nila yung policy and program. So, what next after? And merong pagdadalhan kasi yun. Sino ang may programa in place, kami yung referral nila papunta sa amin for assessment ng dependency, and then saan ang kasunod, let's say, anong klaseng rehabilitation ang kailangan niya. So may level po kasi yon, saan siya dadalhin. Should be in place. Kami sa province, meron po kami na ganung programa sa aming mga empleyado. So that's what we are hoping. Yung mga municipal government also will have that kind of program. Ayan. Alright, ma'am, another good news before we finally let you go ngayong Biyernes pong ito. Congratulations, and nagpapasalamat din ang ating mga kababayan sa Quezon dahil doon sa bagong oncology unit at expansion ng dialysis center sa mga QPN, lalo sa Quezon Medical Center, ma'am. Yung paano yung sinasabi mo, oncology para sa mga may cancer ito, at expansion, ma'am, ng dialysis center pa. Opo. Kasi ang dami po may kailangan sa dialysis. Talaga nahihiyan po kami. For yun na nga yung problema natin, yung kidney problems. No? Karamihan, nagda-dialysis, bumabata na yung mga nangangailan. So, sa QMC, malaking need natin po. So, luckily, may nagkaroon po tayo na
expansion, yung spasyo ay madadagdagan. In 10 machines, pero ang capacity I think ay 18, no? 18 machines. So all in all will have sa QMC po ng mga I think that's 38 machines na po kami. 38? QMC. Then yung 38 dialysis machines po. And then, onco unit of course, meron na po kami onco services, pero pinormalize naman namin doon sa isang unit. Opo. Ito temporary lang po yung pinaglagyan natin. Meron tayo I think 5 chairs doon. And covered po ng PhilHealth, no? And extension din kami ng Batangas Medical Center. But we'll apply na sana kami primary yung program. Hindi kami extension, kundi yung mga medicines ay ibibigay directly sa amin ng DOH. Ayun. And there's, I think sooner, ma-achieve po natin lahat ng yan para sa ating mga kababayan sa Quezon. Gob, salamat po ng marami sa inyo at palagi po kayo mag-iingat. Thank you, Gov. Happy weekend po. Thank you so much. So much po, Sir Henry, Ma'am Karen. Ingat po tayo. Happy weekend.